team na Ascal sa paglulunsad ng kanilang kampanyang We Believe sa isang mall. Bida rin ng isang janitor na nagsauli ng nawawalang tinatawag na charity money o pera ay ibibigay sana sa kawang-gawa ng grupo. Ano kaya ang gantimpala ng Ascal sa kanya? Narito po ang pagtutok ng Micaela Papa. Nakabibinging sigaw ng fans ang bumati sa Philippine Ascals sa launch ng kanilang We Believe campaign sa isang mall kanina. Ang nasabing kampanya gustong ipaabot na hindi lang basta fans ang mga tagahanga ng Ascals, kundi bahagi mismo ng team. If a football team has to win, the fans must be there to support. They make a big difference by cheering every time the team plays, even if they play abroad. You want to feel the crowd, you want to feel all the support we can get, especially when we're traveling, playing away games. It's quite difficult because we have 25,000 opposing fans in Sri Lanka going to be booing and cheering against us. So we want to feel at least the Pinoys back home. Ibinida sa launch si Christopher Gobes, isang janitor sa University of Makati na nagsaoli ng nawalang charity money ng Team Ascals. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng ticket para masaksihan ang July 3 game ng Ascals sa Rizal Stadium. One of a kind ang ticket niya dahil hindi lang sa bleachers, kundi mismong sa bench siya uupo katabi ang Ascals. What Neil wants to do, he's gonna hit the ball out to the audience and just... Ang ilang maswerteng chikiting, personal pang tinuruan ng football. Nagpakitang gilas din si goalkeeper Neil Etheridge at team captain Ali Borromeo. Okay, Rich, I want to see you try. Ang fans na nga pong susuportahan ng Ascals hanggang umabot sila sa World Cup. We feel that everyone who attended the event is part of the big family, the Ascal family. Super galing nila, tsaka proud Pinoy. I love the Ascals because they present the Philippines. I want to be an Ascal. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang China sa mga bansang umaangkin sa Spratly Islands, kabilang po dyan ang Pilipinas. Huwag daw galugarin ang isla nang hindi nila pinahihintulutan. Handa naman daw ang Pilipinas na resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Pero ang giit ng palasyo, kailangan protektahan ang teritoryo ng bansa. Nakatutok si Cara David. We're also calling on other parties to stop searching the possibility of exploiting the resources in this area where China has its claims. If these countries really want to do so, they can talk to the Chinese about the possibility of having a joint cooperation. Yan ang matapang na panawagan ng China sa iba pang bansa na umaangkin sa mga pinagtatalunang isla sa South China Sea, kabilang ang Pilipinas. May naitala na ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ng 6 na beses na panghihimasok ng China sa mga islang inaangkin ng Pilipinas sa Spratly Islands. Kabilang dito ang pagtatayo ng steel post at boya sa Amy Douglas Bank ng mga Chinese at ang umano'y panghaharas sa mga Pilipinong nagsasagawa ng oil exploration sa Reed Bank. Ilang dekada ng pinag-aagawan ng 6 na bansa sa Asia ang Spratly Islands. Ang bansang China, Vietnam at Taiwan inaangkin ng buong-buo ang Spratly Islands. Pero ang Pilipinas, Brunei at Malaysia inaangkin ang ilang bahagi lamang. Pinaniniwala ang mayaman sa langis ang mga isla ng Spratlys. Narinig ng Malacanang ang matapang na pananalita ng Chinese ambassador. Paalala ng palasyo, ilan sa mga islang inaangkin ng China nasa teritoryo ng Pilipinas. Handa raw ang bansang makipag-usap sa China at sa iba pang bansa, pero sa mahinahong paraan. We are committed to dialogue with other claimants. We call on all parties to refrain from inflammatory statements that would make it more difficult to reach a mutually agreeable solution. Kinondena naman ni Senador Juan Ponce Enrile ang banta ng China. Patunay raw ito na walang respeto sa atin ng ibang bansa. You try to come near me and I will show you that I can bite you. Like a flea. We cannot even act as a flea. Because we have no sting. And China has just built its first aircraft carrier. And what do we have? A paper boat.
Noong 2005, naglayag ako patungong Spratly Islands. 3 isla ang aking binisita. Malaparaiso ang mga islang ito. Dito ko nakilala ang mga sundalong nagbabantay sa Kalayaan Group of Islands, ang kanilang maliliit na barracks at kakulangan sa kagamitan. 4 na sundalo at 1 aso lamang ang nagbabantay sa 3 islang pinuntahan ko. At aminado silang wala silang laban sa malalaking istrukturang naitayo na ng China. Iwanan lang namin to isang araw, baka pagbalik namin meron nang may nakatayo dito eh. Ibang flag na nakatayo. Pero ayon sa AFP, kung sakaling umatake ang China, handa raw ang Amerika na sumuporta sa atin. Well, we just have to respect whatever process they would undertake if ever they would come to our defense or not. But the most prudent thing to do there is really to prepare ourselves. The United States is not a party to the dispute. I understand his concern, which is not really necessary after all, because this maritime waters has always been safe. Sa gitna ng palitan ng mga salita, naalala ko tuloy ang sinabi sa akin ng isa sa mga sundalong nagbabantay noon sa Kalayaan Islands. May armas man o wala, handa silang lumaban para sa kalayaan. Tataya namin ang buhay basta ayaw namin ibibigay ito sa iba. Pilipinas lang talaga ito. Kahit po 4 lang kayo? Oo, fight, laban. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Parang isang barkadang nagkukulitan lang ang cast ng Twins Class of 2012 nang datnad sila ng GMA News sa kanilang shooting. Kwento ng Twin Stars, siguradong makaka-relate ang maraming dalagita at binatilyo sa kanilang movie. Makichika tayo kay Lars Santiago. Parang mga batang naglalaro ang cast habang naghihintay ng kanilang eksena. Naroon sina Elmo Magalona, Barbie Forteza, Joshua Dionisio, Bea Binene, Jake Vargas, Joyce Ching, Christopher Martin at Derek Monasterio. Halos 2 linggo raw silang hindi nagkita-kita, kaya nang mag-resume ang shooting, bonding to the max sila. Kasi magkakasama kami, nung last week wala kaming shooting and then yan ulit magkakasama kami. So, yun, mahulit lang ulit. Pag kumpleto kami, gano'n talaga lagi yung ginagawa. Eh sino naman kaya ang pasimuno sa kakulitan? Wala lang tanong. Pwede magturo, ito po. Magturo ka. Yan na naman, gaganti. Sa kabila ng kanyang kakulitan nang mag-recording para sa soundtrack ng pelikula, nadiskubre ng GMA Films ang talent ni Derek sa pagkanta. At ngayon, nagsimula na siyang mag-record para sa una niyang album. Masaya po syempre, kasi una po, parang naglalaro-laro lang po ako ng kanta. Tapos biglang wow, ikaw ba yan? Sige nga, parinig nga. Nung pinarinig ko na po sa kanya, parang, kay Sir Joey, parang, wow, ang ganda, record nga natin. Kung makulit ang twin star sa likod ng kamera, kapag nasa harap ng kamera, seryoso sila sa kanilang karakter na ginagampanan. Inspirado raw sila dahil maganda ang istorya ng pelikula at tiyak daw marami ang makaka-identify ng mga kabataan at maging mga magulang sa mga eksena. Nakakahawang energy, nakakatuwang kakulitan at mahirap kalimutang kilig ang mapapanood ng pelikulang sinasabing muling magpapauso ng pelikulang pangkabataan. Dito ipapakita ng Twin Stars na pwede nilang dalhin ang kanilang tagumpay sa telebisyon sa pelikula. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang hottest chika this Friday night. Happy weekend mga kapuso. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po ninyong tutukan ang 24 oras weekend, Sabado at Linggo, mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.